Hindi sang-ayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan na isang senador na pauwiin na ang ambassador ng Pilipinas sa China. Patatandaan na hinikayat ni Senator Francis Tolentino ang gobyerno na pabalikin sa Pilipinas si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz bilang protesta sa mga aksyon ng Beijing sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod kay Senator Tolentino na chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, isa rin si Senator Jingo Estrada na nanawagan na pauwiin na ang ambassador ng Pilipinas sa China. Ngunit ayon kay Duterte, ang mungkahi na ito ay walang magandang maidudulot sa bansa. The suggestion of the recall of an ambassador is too abrupt and Too harsh. too harsh. That's the right word. Abrupt and too harsh, and it would do no good. Ayon pa kay dating Pangulong Duterte, mas mainam na pairalin ang diplomasya sa dalawang panig sa pamamagitan ng pag-uusap ukol sa issue sa West Philippine Sea. In the end, ito pagkatapos nito mag-usap pa rin eh. Yes, ma'am. So, better to just initiate a diplomatic dito sa baba na to start initiatives of and look for ways of finding the right contacts, the right people to talk para mapapag-usapan at maayos to. Sinabi ito ni Duterte matapos siyang tanungin ni Pastor Apollo C. Quiboloy kung ano ang masasabi niya sa tila hindi diplomatikong approach ng ating bansa sa China dahil sa pinag-aagawang teritoryo. Matatandaan na sa kabila ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang superpower na bansa ay pinapanatili pa rin nila ang diplomatikong pag-uusap. Sa katunayan, maraming beses nang nagpadala ng mga matataas na government official ang Estados Unidos sa China. Nagpadala din ang Estados Unidos ng malaking delegasyon sa katatapos lamang na 6th International Internal Import Expo o CIIE dahil nais nitong magkaroon ng malapit na kooperasyon sa Beijing. At ngayon naman ang inabangang pagkikita ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco para sa APEC Summit. Kaugnay nito na ikumpara ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang tila hindi makadiplomatikong approach ng Pilipinas sa China na siya namang tinanggap ng malugod ng Estados Unidos. Xi Jinping was there and he was royally welcome. And they are even talking about a military alliance. I think it's not an alliance but a military joint exercise with the military of the USA and the military of China. Para naman kay FPRRD, napakalaking bagay ang mainit na pagtanggap ng US kay Xi dahil maaari ditong mapahupa ang banta ng giyera pati na rin ang tensyon sa West Philippine Sea. Dito naman sa the royalty reception received by Xi Jinping of China sa Amerika is very significant. Very significant. Means to say that China and America are now within the ambit of diplomatic and maybe closer ties of the two countries. At pag nabuo ito, Pastor, malaking bagay ito para sa ating Yes, ma'am. mundo. Yeah. So maybe we can say that we can escape the catastrophe of a nuclear war and Xi Jinping nagpababa siya. Siya ang pumunta doon, Yes. makipagkaibigan. Yeah. So, tama naman yung halos binigyan nila na ng almost a royal treatment. Kasi hindi basta-basta na pupunta ng. So, I'm sure Xi Jinping gusto rin na ako na lang punta. Para pag-usapan natin ito at matapos na yung alita natin. Now, on this side, mapag-usapan natin ito vis-a-vis itong powers. Magkakaasa ba tayo sa Amerika, itong West Philippine Sea?
Ang Amerika hindi papasok dyan. I'm sure he will not. Mariin din na sinabi ng dating Pangulo na pag-uusap at hindi giyera ang solusyon sa problema. Samantala, ipinunto naman ng buting pastor ang katotohanan na hindi maaring putulin ng Estados Unidos ang ugnayan nito sa China at ang pagpapadala ng US ng mga matataas na senior government officials nito sa China upang panatiliin ang kooperasyon at diplomasya, bagay na salungat sa ginagawa ngayon ng ilang mga government officials sa Pilipinas. More likely, Mayor, kasi in the Zelensky-Russia war, America is not dependent on Russia for some of their production. That they are dependent upon China for semiconductor, many things, Mayor. Dependent ang Amerika sa ngayon. That's why they cannot decouple from China. Because marami silang kinukuha sa China na wala sa kanila. They are dependent on that. That's why kung ang China maging belligerent sa kanila, nakita mo pinapadala yung mga tulad yung kanilang Treasury Department Secretary to make friends with China. Tayo naman dito, para tayong we are more popist than the Pope. Kaya nga, always, maybe these guys are thinking that if we initiate any violent reaction or action there, that the big Sam, America would come to our succor. No. In America would say, alam mo, Adre, boundary lang yan, tubig yan. Wag mo na akong guluhin dyan kasi yung China is almost like a friends to everybody because they are manufacturing all sorts of things. Kung anong gusto mo, gagawin nila. Matatandaan na pangatlo ang China sa pinakamalaking trading partner ng Estados Unidos at para sa Pilipinas, ang China ang pinakamalaking trading partner nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.